Ang isdang dragon ay talagang masarap. Gutom na ako, makakakain na rin sa wakas. Sa galing ko sa pagluluto, kahit ang Diyos ng pagkain sa langit ay hindi makakapantay. Hindi naman, hayaan mo muna akong kumain bago ang Thunder Tribulation. Diyos ko, wala kang delikadesa. Nag-iihaw ako ng isda. Anong ihaw na isda? Patay ka na, meron ka lang mengpo-soup. Hindi, kuya ate, kayo ba? Nagkamali kayo, ako ito. Ang Sanki, ang dakilang ninuno ng Dao. Nagsanay ng 10,000 taon, isang maliit na Thunder Tribulation lang. Paano ako mapuputol nito? May problema kayo. Sino ang kuya mo? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi kami tumatanggap ng suhol. Malinaw ang nakasulat sa libro ng buhay at kamatayan. Ang kaluluwa ni Tang Sanki ang kailangan. Danger Key. Kung malabo ang mata mo, pumunta ka. Aray, Mali ang nahugot ninyong kaluluwa, ano ang gagawin ninyo? Halika, halika. Siguradong masakit ito sa iyo. ate, tingnan mo ang nangyari, tayo naman. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Tanggihan na lang natin. Kahit papaano, ang iyong katawan ay nawasak na, muling buwin. Baka abutin ng ilang daang taon. Gusto ninyong ilang daang taon akong hindi makakain ng masarap. Hindi pwede, isusumbong ko kayo. Ninuno, may magandang paraan ako para muling mabuhay. Gagabayan kita sa isang lugar na puno ng masasarap na pagkain. Sigurado, kapangyarihan sa kamay, walang problema sa pagkain. May mag-alaga pa sa iyo. Puno ng masasarap na pagkain. Sino ang niloloko mo? Nanonood ako, kung nagsisinungaling ako, mamatay ako. Napakasamang panunumpa, hindi siya magsisinungaling. Sige na, matagal na rin naman. Hindi na ako lumabas dito, tignan natin. Ay hindi, kanina mo sinabi, kung niloloko kita, mamatay ako. Pero patay ka na. Pasok ka na. Hintayin mo ako. Nagpapraning ka lang. Zenozi Tangzanki. Siya ang dakilang ninuno ng Spiritual Mountain. Paano kung bumalik siya? At singilin ka, ano ang gagawin mo? 100 taon pa, ano ang ikinatatakot? Tara, kunin ang susunod. Black Impermanence, niloloko mo ako. Sino ka? Nagpapanggap ka na naman ba? Hoy, Tigil. Wow! Ang bago naman ito. Hindi ko inakalang may ganitong lugar sa ibang mundo. Ang dali naman masira nito.
Hey Wachang, hintayin mo ako. Hindi kita pakakasalan dahil lang sa anak ka ng kaibigan ng lolo ko na namatay. Nangahas kang lagyan ako ng gamot. At gustong umakyat sa kama ko. Hindi ako. Zanki, alam kong mahal Montag siya. Hindi kita agawan. Hindi ako. Ang Sanki. Kung may mangyari kay Kinyan, hindi kita patatawarin. Hindi ako. Ang lalaking ito sa salita ngayon. Dalawang salita lang, gago. Bakit ang sakit ng mukha ko? Kanina ba ay? Ang ganda ng diborsyo, mas malaya ako. Ang mga gwapong lalaki sa labas, madali lang makuha. Sino nagsasalita? Parang ang importante talaga dito ay pera. Bigyan na lang ako ng lalaking ito ng maraming pera, tapos diborsyo na. Boses ni Tang Sanki ito, baka. Naririnig ko ang iniisip niya. Magkano kaya? Sige na. 1 bilyon. Totoo ba? Sulit, lugi. Nakapirma na ako. Nasaan ang pera? 1 bilyon sa antas ng mga tao dito. 3 buhay hindi mauubos. Gusto mo talaga makipagdiborsyo para lang sa pera? 1 bilyon, bigay na. Yinghi. Ang 1 bilyon, dapat ibigay natin. Kinyan, bakit ka nandito? Wala lang, gusto lang kita makita, hindi ka o inakala. Nandito rin si Zanki. Ito ay niluto ko ng 8 oras. 8 oras, ngayon ay 11. Baka naman 3:00 ng madaling araw, umatay ng manok para sa sabaw. Anong manok ang hirap patayin? Yinghin, okay ka lang bea. Ako ay okay lang. Gujing Shen, nakikita kong puno ang iyong noo. Malapad ang baba, may laman ang ilong. Ito ay tanda ng kayamanan at kasaganaan. Pero, itong gitna ng noo mo ay medyo maitim, may pula sa mga mata. At hindi steady ang paglakad mo ngayong araw. Ngayong araw, tiyak na may masamang mangyayari. Ingat ka, hindi ito simpleng sabaw ng manok. Ito ay lason. Ikaw ay naiinggit lang sa galing ni Kinyan. Siya ang head chef ng state banquet. Binigyan ko siya ng jayang pavilion na kumikita ng 1 milyon bawat buwan. Hoy, tigil ang daldal, nasaan ang pera? Hoy, Yinghin. Huwag mong pagalitan si Sanki. Kinyan, okay ka lang ba? Okay lang, baka ayaf lang ni Zanki en Gezabaf. Gusto niyang, ipahamak ako sa harap ni Gujing Shen. Kunin ang sabaw, tapos kunwari ako ang nakabasag. At sasabihing okay lang. Imposible, hindi ganoon si Kinyan. Hindi siya ganong klaseng tao. Sanki, tikman mo ang sabaw na ginawa ko. Aray, Ang iniisip ni Tang Sanki. Totoo pala ang sinasabi. Fang Yuan, Boss Gu. nais niya sa ospital para maayos ang kamay niya. Hindi dapat masira ang kamay niya sa 3 araw. Ay ang cooking competition na. Opo, MS. Lu, tuloy po. Jingchen, gusto kong kasama ka. Mauna ka na, susunod ako mamaya. Yung kontrata, pirmado na ba ni Sanki? Hindi naman kailangang madaliin ito. Si Kinyan ay head chef ng state banquet, akala ko dati.
Gusto niyang magluto para sa akin, pero hindi pala. May iba pa palang hindi ko alam. At nakakarinig pa ako ng iniisip ni Tang Sangki. Kailangan kong magpahinga muna, alamin kung ano ang nangyayari. Boss, nasaan ang pera? Wala na. Gu Jingshen, bigyan mo ako ng pera. Kanina, ako ang tumulong sa iyo sa masamang mangyayari. Ako si Gujin Chen. Hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang hokus-pokus. Lalo na sa mga sinungaling na manghula. Umuwi na tayo. Dapat kang may takot sa Diyos. Ito ba ang magic artifact sa lugar na ito? Sakay na. Noong araw, ako ang unang nakakapag-control ng flying sword sa Lingshan. Itong maliit na artifact lang. Walang problema. Hindi ba ako nakakalito? Tang Sangki, ano nang ginagawa mo? Bumaba ka. Gu Jingshen, lumalala ang pag-itim ng iyong noo. May mangyayari sa loob ng 1 oras. Bigyan mo ako ng 2,000. Ako nang hala. Tama na. Sabi ko hindi ako naniniwala. Gu, nabakunahan na, pero kailangan pa ng booster shot. Hala, Mas maliwanag pa ito kaysa sa aking night pearl. Tang Sangki, tama na. Nabubulag ako. Itago mo. Anak, okay ka lang? Pare, okay ka lang? Ano na problema niya? Ngipin ng aso ang sumayad sa kanyang binti. Kaunting dugo lang, mas malala ang aso. Wala nang ngipin. Ngipin ng aso. Anak, nabasag mo ang ngipin ng aso sa binti mo. Pare, ikaw talaga. Hoy Tang Sangki, bakit hindi KPA umalis? Ang mukha mo ay stable, mayaman ang itsura. Narinig Montag? Oo. Sayang, masyadong malinis ang mata, bobo naman. Nauto ng isang nagpapanggap na propesor. Sino nang mag-aakalang peke ang identidad niyang propesor? Pera-pera lang talaga. 2 paa, 10 babae, walang naiwan kahit isang anak. Tang Sangki. Ulitin Montag. Bitawan Montag. Sigena anak Toto BA? Tama nga siya. Toto tu. At least ngayon. Ate, anong nangyari? Anak, okay ka lang? Ano nang nangyari? Kailangan ba ng tulong? Hihe. Meron akong cool heart charm, 2,000 lang. Kukunin mo o hindi? Ano ng kalokohan to? Ang lakas, langit, lupa, lahat ng bagay sa akin nagtatagpo. Shengnan, okay ka na? Hoy, 2,000. Pangyuan, ipadala mo sa kanyang bank account. Ziga. Ayos. May pera na tayo. Hindi ko inakala, itong pinakawalang kwentang anting-anting. Ay nagkakahalaga pala ng ganito. Pagdating ng panahon, gagawa pa ako ng marami. Sangki, anong klaseng panloloko ito? Ako, ang dakilang ninuno. Manloloko sa iyo. Panloloko ba? Ikaw, asawa mo nagluloko habang buntis ka. Mas malala pa sa anak mo, sa hinaharap maluloko ang mga ari-arian mo. Walang matitira at sa huli magpapakamatay ka sa desperasyon. Ngayon, wala si Guzhengan, sinasabi niyang nasa ibang bansa. Pero totoo, nasa food spa. Kung food spa nga ba talaga? Ano? Kung food spa nga ba talaga? Siyempre, hindi food spa. Parang masarap nga ang food spa. Pag nakakuha pa ng pera. Kung pa mag Huwag kang maglakas loob. Nangangako ako, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ano? Naku, inay, kumalma ka. Malalim na hinga. Aray, malalim na hinga inay.
may gagawin ako, lalabas muna ako. Saan? Hindi ba't manghuli ng kabit? Kung sakaling mahuli mo, paano nakapagtago si Guzhenga ng ganito katagal? Kung pupunta ka ngayon, kahit anong gawin mo, kahit anong dumi, wala kang makikita. Inay, Jingchen, narinig ko na ang paa mo. Kinagat and azo, okay ka lang ba? Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan ito? Okay lang kamay mo? Okay ba ang kamay mo? Okay lang. Hindi pwedeng may problema ang kamay mo. Pagkatapos ng 3 araw ay ang paligsahan ng Master Chef ng Jiayang, nadalo ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa. Sa panahong iyon, umaasa kami sa iyo o kay Inay na makuha ang titulo ng Master Chef at itaas ang pangalan ng Jiayang sa buong mundo. Tama, tama. Ang Jiayang ay pamana ng lolo, at may nagmana na. Sa paligsahan na ito, ako mismo ang sasali. Sa panahong iyon, sasali ako bilang isang kalahok. Ang lolo ay sasali rin sa harap ng lahat. Ipapasa niya ang Jiayang sa iyo. Salamat, tita. Pero, ang kalusugan ng lolo, hindi ba medyo mahina? Pingyan, mahina man ang katawan ng lolo. Pero kaya pa niyang gumalaw. At saka, ito ay, ang paligsahan ng Master Chef na ginaganap tuwing 3 taon. Gusto rin niyang sumali. Nakuha ko ang tunay na pamamaraan ng lolo. Gusto ko ring sumali. Pero kahit sino sa atin ang manalo, masaya ako. Sisiguraduhin kong handa ako. Kahapon sa opisina si Sanki. Pasensya na talaga, ano ba ang nangyari sa opisina? Lu, sa past life mo ba ay lamok ka? Ngayon, ang salita mo parang bubuyog. Zanki ako, Tang Zanki. Paano mo kinakausap si Kingyan? Kung lamok siya, ikaw naman ay baboy. Tingnan mo ang itsura mo, parang probinsyana lang. Isang personal na atake lang, masasaktan ba ako? Pero ngayon, ang ganda mo, tapos mamaya maluloko ka. Maluloko ka papunta sa bundok para hindi ka mapahiya, sasaktan mo ang sarili mo. Namamaga ang mukha mo parang baboy. Sakto pa, si Lukinyan, tinutulungan pa yung lalaki. Para itago ito. Wala lang. Pingyan, sa tingin ko dapat kang pumunta. Sa Iwanyang Pavilion para magsanay, yun ang importante. Tama, bukas pupunta ako sa Iwanyang Pavilion para tingnan ang preparasyon. Kakaiba, bakit iba ang trato nila sa akin? Parang iba kaysa dati. Actually, may isa pa akong bagay na sasabihin, tita. Ito ay galing sa kaibigan ko sa abroad na nag-ayos ng mukha. Binili ko ito, pampaganda at pampakinis. Maganda ang epekto sa pagpapaputi at pagpapakinis. Amoy mo, may banayad na amoy ng gardenia at napakaganda. Ang bangonga. Ipahit ito kay Huamailan. Gusto ko siyang hindi makasali sa paligsahan. Siya lang naman ang dating chef. Anak ni Huarnong. Ano ba ang dapat katakutan? Ang kanyang kakayahan ngayon. Mas magaling pa ako. Tumigil ka, noong araw siya ay tinatawag na maliit na chef, kung hindi lang dahil sa pag-asawa. Akala mo ba may magagawa ka? Ang kriyam na ito, talaga bang makakasira ng mukha? Paano kung may makitang problema sa sangkap? Ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. 3 minuto lang at ang kanyang mukha ay magkakala. 0 minuto lang at mawawala, kahit sa ospital pa i-check. Ito ay ordinaryong cream lang. Ipagkatiwala mo sa akin. Ang bango, subukan natin. Sandali. Sanki, gusto mo rin bang subukan? May problema ito, huwag mong ipahid pagkatapos ang mukha mo. Masusugatan at hindi ka makakasali sa paligsahan. Ano? Tang Sanki, huwag kang magsinungaling. Si Kinyan ay girlfriend ng kapatid ko. Paano niya gagawin iyon sa nanay ko? Alam Kyo. Gustong-gusto ako ni Jingchen. Kaya pala hindi ka comfortable sa akin. Pero hindi mo naman ako pwedeng pagbintangan. Tang Sanki, hindi pa tayo diborsyado. Pero malapit na, hindi mo pwedeng walang ebidensyang. Sirain ang pangalan ni Kinyan, hindi siya ganoong masamang babae. Pag nilagay mo, lalamig. Tang Sanki, binabalaan kita. Itigil mo yung mga plano mo kahit mahal mo ako. Hindi kita papansinin. Mahal kita. May sira ba ako sa ulo? Tita, paano ko kayo sasaktan? Nanay, sino ang pinaniniwalaan mo? Ako o siya? Kinyan ay kaibigan kong walang edad. At saka, mabait siya. Naniniwala ako na hindi niya ako sasaktan.
Tita, alam kong maniniwala ka sa akin, pero Naiintindihan ka, Uzi Zanki. kahit anong gawin niyang paglapit sa inyo, hindi niyo siya gusto. Lalo na ang pagbibigay ng regalo. Naiinggit si Sanki sa akin kaya niya ako binibintangan. Naiintindihan ko, hindi ako magagalit. Naiinggit ako sa'yo. Mga salitang basura. Ang Sanki, ikaw. Ibigay mo sa akin yan. Tang Zanki, ano ang ginagawa mo, Tak? Hindi mo ba sinabing walang problema ito? Ano ba ang problema sa pag-aalaga ko ng balat mo? Huwag kang umiwas. Hindi, kung malagyan to, masisira ang mukha ko. Bumalik ka. Si MS Lu, tatakbo pala. Ito, bakit ang lakas ng paglaban? Hindi kaya totoo. Aray. Ang buhok ko, ikaw. Digmaan ng mga babae. Jingchen, mahalaga sa akin ang reputasyon. Sie Tang Zanki. Sia. Naku, Kinyan. Kung hindi ka tatakbo ngayon, masisira ang mukha mo. Bakit hindi mo na hinahabol? Habulin mo, makuha mo. Magpakasal kayo, maghirap at magdusa. Sige, habulin mo. Fang Yuan. Magpadala ka ng tao para protektahan si Kinyan. Bilisan mo. Shengnan, ano ang masasabi mo? Nakatayo lang ako at nanonood. Per, ano ang masasabi mo dito? Hindi gagawin ni Kinyan ang ganitong bagay. Kung may problema talaga, makikita sa paligsahan ng mga chef pagkatapos ng 3 araw. Malalaman na. Late na, pagtitiisan kita ng isa pang beses. Tumulog ka na. Eh ikaw, Siyempre, hindi ako sasama sa'yo. gago ka. Umalis ka na. Ako lang ang gagamit ng kama. Pagod ako ngayong gabi, dito na lang ako matutulog. Tara. Teka. Ma, parang may kakaiba sa Tang Zanki. Ano sa tingin mo? Ang mukha. Kung gagamit ng pampaganda na simbolo, pwede pa itong gumanda. Kapag may oras, gagawa ako ng simbolo. Tang Sanki, nahihilo ka ba dyan? Patay na. Ang gulo mo talaga. Maganda naman ang mga mata niya. Hindi rin naman kagandahan ang lalaking to. Mas maganda pa yung mga tauhan sa bahay aliwan dati. Tignan mo ang sarili mo, wala ka ng itsura ng babae. Hindi ka na nag-aayos o nagme-makeup. Hindi ka makakapantay kay Kinyan. Hindi ko talaga siya kayang pantayan. Nasaktan kaya siya sa sinabi ko. Kahit hindi ko siya gusto, apo siya ng dating kasamahan ni Lolo. Isa pa, hindi naman siya ganun kapangit. Hindi lang talaga siya nag-aayos. Hetong 1,000,000, bilhin mo ang gusto mo. Ito na lang ang pampalubag loob ko sa'yo. Salamat talaga, ang bait mo. Ngayon mo lang nalaman. Gusto ko ng grilled fish.
Kung mas mabilis lang sana ako noon. Nakakuha sana ako ng isang subo. Sabi nila maraming masarap na pagkain dito, mga sinungaling. Naku, ang aking osmanthus cake, peach blossom cake, at apricot blossom cake. Foria cake, water chestnut cake, steamed lamb, steamed beer spaw. Steamed deer tail, roasted duck, roasted young chicken, roasted goose, braised pork. Braised duck, soy chicken, cured meat, and flour tripe. Dried meat sausage. Gutom na ako. Kain na lang, tigilan mo na ang pagsasalita. Hindi naman ako nagsasalita. Nababaliw na naman ang lalaking to. Bilhin mo lahat ng cake sa buong lungsod at dalhin mo sa akin. At yung roasted duck, young chicken, goose at crayfish. At yung steamed lamb, bilhin mo rin. Yung steamed beer spaw. Bawal kumain ng beer spaw. Dahan-dahan ka lang sa pagkain, walang makikipag-agawan sa'yo. Bilis, bilis, halika. Kamusta? Tingnan mo ang sarili mo, wala kang kahit katiting na itsura ng babae. Masarap ba? Hindi ako niloloko ng mga bantay ng kamatayan. Bantay ng kamatayan, si Tang Sankibay may sira. Ang utak. Baka kailangan niyang magpatingin sa doktor para sa check-up. Ano ito? Ito ang paborito mong crayfish dati, hindi mo ba ito nakikilala? Hindi masarap. Pwede ba talagang magkaroon ng isang tao ng ganitong malaking pagbabago? Baka nga. Hindi siya si Tang Sanki. Panoorin mo, tuturuan kita kung paano ito balatan. Masarap. Babaluatan ko ulit para sa'yo, tignan mong mabuti. Busog na ako, matutulog na ako. Fang Yuan, Tapos na sa trabaho. sa susunod, ipapabalatan na natin ang crayfish bago ipadala. Umuwi ka na. Mahal ang kamay na binalatang crayfish, mga 10 piso bawat isa. Bibigyan ko siya ng 20, sabihin mo sa kanya na balatan ng maayos. Sige boss, ako si Fang Yuan. Mula ngayon, may bagong trabaho na ako. Tagabalatan ng hipon. Binibini, gumising ka na at bumangon. Si Ginoo at ang iba ay pumunta na sa Giant Low para inspeksyonin ang mga kagamitan para sa paligsahan. Ganyan ang itsura mo, ayaw mo pa ring makipaghiwalay sa Ginoo. Walang hiya ka talaga. Kapag tumigil ka na sa pagiging tsismosa, saka aalis ang sumpa. Pero ang mukha mo, nakakadiri talaga. Hindi naman mahirap ang beauty charm kaya gagawa na lang ako. Pakiusap. Ikuha mo ako ng isang basong tubig.
Ang daming putik. Handa na ang mga sangkap at lugar. Hintayin na lang ang paligsahan sa 2 araw. Maganda ang preparasyon ni Kinyan. Ma, mukhang okay ang mukha ni Pingyan. Shengnan, kung wala kang ginawang masama, hindi ka matatakot sa multo. Buti na lang may antidote ang lason, kung hindi, ang mukha ko. ay masisira. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang plaka ng Jiangshi ng pamilya Gu? Si Yuchuchu ng Feng Mingjish. Ano ang kailangan niya rito? Dati, ang Chef God competition ay dapat gaganapin sa kanilang Feng Ming Pavilion. Ngayon, baka nagkakagulo na siya. Ang mga nakatayo sa magkabilang panig ay mga bihasa sa martial arts. Yuh uhu. Natalo na ang Fengming Pavilion. Bakit ka pa pumunta? Ang Yuanyang Pavilion ay mga basura lang, walang kwenta. Sa totoo lang, naparito ako para sa huling pagtatangka. Tungkol lang sa venue ng Chef God competition. Talo na kayo noon pa. Malapit na ang kompetisyon. Mukhang nagkakagulo ka lang. Ano kung ganon? Gayon, ako si Yuko ay makikipagkompetensya ulit sa inyo. Kung matatalo kayo, ibigay nyo sa amin ang karapatan sa venue ng kompetisyon. Ano sa tingin nyo? Paano kung kayo ang matalo? Ibibigay ko ang Fengming Pavilion ng buong puso. Kinyan, kaya mo ba? Pagdating sa pagluluto, sigurado ako. Sige, tatanggapin ko ang pustahan mo. Heugu, ang yabang Montag. Sino nagsabing pagluluto ang pagtatalunan? Basura. Bastos. Ano ba ang gusto mong pagtatalunan? Siyempre, lakas ng katawan. Bosku, si Yuhuhu ay nasa aprodati. Marami siyang napanalunang career competitions. Akala namin, pagluluto ang pagtatalunan niya. Pagtatalo ng lakas ang gusto niya. Anong tako? Kapatid, labanan mo siya. Ang mga bodyguard natin ay mga retiradong galing abroad, hindi siya katakutan. Binibini. Siya ay dating mercenary, hindi matantya ang lakas. Huwag nang makipagpustahan, itong si Yochocho. Hindi siya alis, anak. Sige, tatanggapin ko ang pustahan mo. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang pumunta. Maganda ang suot mo, nagustuhan ko. Langit at lupa, 5 elemento, sama-sama sa aking katawan, utos. Sundan ang bakas. Ito ang Yuanyang Pavilion. IKFBA ang bagong janitor? Janitor ako. May nagkakagulo sa loob ng hall, huwag kang pumasok. Maglinis ka sa ibang lugar. May nagkakagulo sa hall. May nangyari kay Gu Jingchen. Kung may mangyari sa kanya, sino ang magbabayad sa akin? Siege. Natalo ka sa unang round, sino ang ipapadala mo sa pangalawa? Siyempre, ako mismo ang lalaban. Ang kakayahan ni Guzong Yuchuchu. Hindi masukat. Subukan muna natin. Okay pa ba? Huwag kang mag-alala Guzong, isang maliit na babae lang yan. Wow, ang ganda ng pose niya. Walang hiya ka, hindi pa sinasabing magsimula. Basura lang ang nagsasabi ng simula. Ang pamilya Gu, talo kayo sa round na ito. Sino isusunod ninyo sa huling round? Bahala na. Huwag sabihin na binubuli ko kayo, kung sino man sa inyo. Ang makatalo sa akin, panalo na kayo. Deal? Sobra na? Ako na.
sabay-sabay na tayo. Yuchuchu. Bini-bini. Pagbigyan mo na siya. Zeno ka? Zeno tu? Bakit hindi ko kilala? Hindi ko rin kilala, bayahero lang yan, may hawak pang mop. Ewan ko. Hindi ka tagayuan niyang pavilion, hindi kita pakikisamahan. Umalis ka. Bini-bini sa tingin ko sa iyong mukha. May masamang pangitain sa iyong kapalaran ngayon. Ay rurok ng iyong tagumpay. Kung mali ang pipiliin mong landas, malungkot ang iyong huling bahagi ng buhay. Sino ba talaga siya? Paano niya alam na ako ay? Ngayon, umalis ka na kasama ng iyong mga tao, balang araw. Dalhin mo ang iyong kapalaran sa akin, tutulungan kita. Malutas ang maliit na problemang ito. Nagpapanggap lang ang boses na ito. Parang pamilya. Tang Sanki. Nabuko agad ang pagkatao ko. Ikaw ay Tang Sanki o Wong Aba. Kahit sino ka pa, umalis ka. Kung hindi, pasensya na. Hindi ako ang gustong lumaban, sila ang gustong lumaban. Sasabihin ko ulit, hindi ako lumalaban sa labas ng Yuanyang Pavilion. Huwag mo akong pilitin. Ako si Tang Sanki, kamakailan lang ay naging isang tagalinis sa Yuanyang Pavilion. Kaya kasapi rin ako ng Yuanyang Pavilion. Tang Sanki, ano ba yan? Halika na rito. Sige, subukan mo. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ako. Ang lakas ng binti ni Tang Sanki. Mas malakas pa kay Yohuhu. Ang galing, ginamit niya ang estilo ni Yuchuchu. Para talunin siya, ang husay pala ng batang ito. Ang sikat na teknik ni Yohuhu. Ang bilis mong matuto. Boss, ang galing ni Mrs. Hindi mo alam. Tang Sanki, ilan pa ang meron ka? Na hindi ko alam. Yingchen Tang Sanki. Parang may mali sa kanya. Lolo niya ay kasamahan ng lolo ko, baka self-defense lang. Wala lang dati pagkakataon na magamit. Gusto mo pa? Hinahamak mo ako, gusto mong mamatay. Tang Sanki. Nandito ako. Hindi ko inakala na may silbi rin pala siya. Siguro dati ayoko sa kanya, kaya hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Naipakita ang sarili, baka pwede ko siyang bigyan ng pansin. Tang Sanki. Taga Fengming Gezia. Huwag kang magpakalabis. Ganoon ba? Hinahamak Montag ako. Ikaw ang nagsimula. Gujingchen, tinulungan kita. Malaking problema ito, may pera ka ba? Meron. Ang bait mo, ang yaman mo pag nakuha ko ang maraming pera. Katapon ako. Bayaran mo muna. Hoy Gujingchen, mandaraya ka. Hinamak mo ako sa harap ng lahat, tatanggalin ko ang maskara mo. Ingat.
Muka Mo. Ako, okay lang ako. Zanki, naku po, lolo ka talaga, sabihin Montag sa akin. Saan mo ito ginawa? I recommend MOSA again on shop. Mukha ko. Youth preserving charm, nanay, kung gusto mo. Pwede rin kitang bigyan. Pero bayaran mo pa rin. 2,000. Alaynan. 1,000. Deal, nanay, balimbing KBA. Bakit ang bilis mong sumama sa kanya? May kakaiba siya. Anong kakaiba? Lolo talaga ito. Sa susunod, alagaan mo ng mabuti, narinig mo. Tang Zanki. Nagpa-plastic surgery ka kagabi. Mas maganda ako sa iyo, huwag kang mahiya, hayop ka. Anong ginamit ni Tang Sanki? Para gumanda, bakit dati ay pangit siya? Tang Zanki, kahit na gumanda ka na. Pero ang puso ni Jingchen, ako pa rin ang gusto. Pasensya na talaga, naagaw ko ang mahal mo. Anong nangyari? Pera. Fang Yuan, bigyan mo siya ng 200,000. 20,000, mas marami yan sa 2,000. Siguradong makakabili. Ng mas masarap na pagkain. Gu Jingchen, sa pagkakataong ito, panalo ka. Kita-kits na lang sa cooking competition, alis na tayo. Yuchuchu. May nakalimutan ka ba? Ang pusta ay kapag natalo ka, ibibigay mo ang Feng Minje. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi lang dahil sa kanya ngayon, natalo ka na sana sa akin. Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Wala kang hiya, humihingi ka pa ng Feng Minj. Gusto mong malaman ang relasyon namin? Asawa ko siya. Sapat na ba? Zia Yung Pangit. Ang bastos mo naman magsalita. Ano ang sinabi mo sa akin? Bastos. Ikaf. Miss, ano ang gagawin natin? Ang Feng Minj naman ay hindi takot matalo, mamayang gabi. Ipapadala natin sa kanila ang agreement para sa paglipat ng shares, alis na. Ang ganda, ang Feng Minj at Jiayanj. Matagal nang magkalaban, palaging nag-away, ngayon. Siguradong matatakot sila pagdating ng cooking competition sa 3 araw. Kung manalo si Mama. O kaya si Pinyan, siguradong lalaki ang pangalan ng Feng Minj. At magiging sikat. Cooking competition, meron bang pera? Ang cooking competition ay may premyong 1,000,000. Totoo ba? Pwede ba akong sumali? Zanki, marunong ka bang magluto? Zanki. Hindi namin kinain ang luto mo, walang kakaiba. Kung sasali ka sa cooking competition, huwag mo na lang. Hindi mo ako kayang talunin sa ganda, pati sa pagluluto. Ano ba ang meron ka? Pero may isang bagay na magaling ka, haha. Ang aso ay nagtatago ng buntot, ikaw naman ay nagtatago ng boses. Tama ba, Jingchen? Ang cooking competition ay hindi biro. Kung talagang papasaliin mo siya, siguradong matatalo sa unang round. Hindi ba't magiging katawa-tawa lang? Kung gusto niyang sumali, hayaan mo na siya. Pera, 1,000,000. Jingchen, Sia. Tama si Yingchen. Kung gusto ni Sanki maglaro, hayaan mo na siya. Tatay, masama ang pakiramdam mo. Bakit ka pa mismo pumunta? Kung hindi ako pupunta, hindi ko malalaman ang lakas ng loob ng Feng Minj. Huwag kang mag-alala. Naayos na ni Sanki ang lahat. Sanki, hindi ka naging patas ng lolo mo. Maganda ang itsura ng buong pamilya, pero... Kahit mukhang malakas ang lolo, bakit may? Halimaw ng kamatayan sa pagitan ng kilay niya. Kaya mong iligtas si Lolo. Mailan, narinig mo ba? Jingchen, palaging masama ang pakiramdam ni Lolo. Paano niya maliligtas si Lolo? Umalis ka dyan. Lolo, uwi na tayo. Siege. Hoy Jingchen. Hinyan, malapit na ang paligsahan ng mga chef. Naniniwala ako na kaya mong manalo. Mag-practice ka ng mabuti sa mga susunod na araw. Tang Zanki. Paulit-ulit kang sumusubok sa pasensya ko. Gusto mo pang sumali sa paligsahan? Panaginip mo yan.
Oy. Walang kwenta ang mga taong hinir mo, natalo pa ang Feng Minj. Nakakahiya. Tulungan mo ako sa isang bagay. Sige. Ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Pasensya na, nabigo ako. Balang kwenta. Hindi mo magawa ang simpleng bagay. Pasensya na, nabigo ako. Walang kwenta. Hindi mo magawa ang simpleng bagay. Kakaiba, sinuri ko na siya. Kahit gaano kagaling ang bodyguard niya, hindi ka dapat matalo. Hindi ko alam, bigla na lang may sumulpot. Tang Zangki. Yung pangit na asawa ni Gu Jingchen. Ang lakas niya, hindi ko siya kayang talunin. Interesting. Hindi siya kayang talunin ni Lukinyan. Hindi mo rin siya kayang talunin. Interesting, sobrang interesting. Gusto kong makita ng personal. Gaano ka ba talaga kagaling? Aray ko po. Hoy anak, kung may sasabihin ka, sabihin mo, bakit ka pa umiling? Napabuntong hininga ka na naman, nakakairita talaga. Alam mo, ang mga matatanda, takot na takot kapag umiling o umungol ang doktor. Lolo, kailan pa po nagsimula? Ang mga kakaibang sintomas? Mga 5 o 6 na taon na siguro. 6 na taon ko nang inaalagaan si Lolo. Pero ang katawan niya, hindi naman nakitaan ng kahit anong kanser o kung ano paman. Bigla na lang lumalala ang kalagayan niya. Lalo na nitong nakaraang taon. Ang katawan ni Papa ay Normal lang. Dahil ang sakit ni Lolo ay hindi natural kundi may gumamit ng masamang paraan. Anong paran? Black magic. Ano? Black magic? Hoy Per, ang asawa mo parang baliw-baliwan lately. Huwag mo akong takutin. Naniniwala ka sa siyensya, ano ba ang kinakatakot mo? Ano, may nakita ka? Ang kwartong ito ay mas malaki kaysa sa kwarto ko. Lolo, pahihiramin mo ako ng kaunting dugo. Pagkatapos mo madugo, patakan mo ito ng papel na may sulat, tutulungan kita. Huwag mong laliman ang sugat. Halika, Lolo. Oy, gago. Gusto mo ba akong patayin? Si Santi ang nanghingi ng dugo. Hoy, Lolo, konti lang. Patak ng dugo lang. Ang sugat mo. Kailangan mong magpahinga at kumain ng masustansya. Eh di sana sinabi mo agad. Lolo ma. Bakit hindi mo agad tinanong? Oy, Sanki. Ano ba ang ginagawa mo? Kalangitan at kalupaan, lahat ng bagay ay sumusuko. Tanging ako ang nag-uutos, ako ang naghahari. Sugo. Nahanap ko na. Tingnan mo ito ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Lolo. Hiya. Halaman lang ito. Ito ay regalo sa akin ni Gushengan. Ang mga regalo ng taong traidor ang pinakadelikado. Kaya nga nasira ang pamilya ng mga Gu. Ito. Papa, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Ano ba naman ang panganib ng isang halaman sa paso? Tama ka, Tang Zangki. Hindi montag naman pwedeng basta-basta na lang kami lokohin. Kanina, parang ang galing-galing mo nung ginagawa mo yon. Baka naman panluloko lang yan? Hindi ako nagluloko, Tangsanki. Pero parang dati, madalas kong lokohin yung mga dragonfish sa dagat. Tingnan na lang natin para malaman. Ito ay... Ito ay isang paraan ng panlilinlang noong una. Akala mo'y maliit lang na problema, pero pagtagal-tagal. Magdudulot ito ng malaking sakuna. Lolo, tingnan mo. Halos kalahati na ng birth chart na to ay pula na. Kapag nagpula na yung huling parte, Lolo, malungkot ang alis mo. Ito rin ay galing kay Gushengan. Binigay niya sa akin, 6 na taon na ang nakalipas. Sakto sa oras.
Hindi ko inakala na ang asawa ko, si Huamilan, ay isang walang hiya pala. Hindi pwedeng ganon, ma. Wala namang dahilan si Papa para gawin yon. Nakita ko na ang bahay at layout ninyo. Green Dragon over White Tiger, kaya sa bahay na ito. Mas malakas ang mga babae. Tama. Noong malapit nang bumagsak ang Gu Corporation, ako ang naglabas ng 10 milyon para tulungan silang makabangon. Nang umayos ang pamilya, hindi na ako nakialam sa mga bagay-bagay sa kumpanya. Ma, may 20% kang shares sa Glue Corporation. Ako ay may 30%, si Papa ay 20% lang. Mailan, itong si Gutsengan. Gusto niyang kunin ang Bongo Corporation. Matalino si Lolo pero sayang. Nakuha ni Guzena ang shares. Ibinigay lahat sa anak sa labas at gagawa pa ng drama. Ano kung Huamilan ang mga shares niya? Sa huli, kahit membership card sa beauty clinic, hindi na mariload. At si Goshinan, akala niya hindi ganun kasama ang tatay niya. Pero nang makuha na niya ang buong Glue Corporation, pinakasal si Goshinan para kumita. Akala pa ni Goshinan, close siya sa Peking professor, kaya tumakas siya sa kasal. Pero naibenta siya. Kawawa naman. Hintayin Montag ako, gago. Zanki, kaya pa bang gamutin si Lolo? May bayad ang serbisyo ko, yan ang patakaran. Basta maligtas si Lolo, kahit magkano ibabayad ko. Sige, kung ganun. 3 milyon. Kapag gumaling si Lolo, ibibigay ko sa'yo. 3,000 na lang. Dagdagan mo ng 1,000. Hindi naman siguro masyadong mahal, 3 milyon. Nagpadala na ako, Tang Sanki nagpadala. Hindi ba pwedeng maghintay, tapusin muna niya ang kanyang iniisip. Oras na. Sanki, gaano kalaki ang tiwala mo? Talaga bang magagamot? Ang sakit ni Lolo, ilang tusok lang. Tapos inom ng extend leg and stair pill, siguradong gagaling. Pero yung tusok mo, sino ang makakatiis? Yung mga punto sa scarecrow kanina ni Lolo. Kailangan kong alisin isa-isa. Huwag kang mag-alala nanay, may kontrol ako. Oy, teka. Anak, bigla kong naramdaman, kung hindi ako magtatagal. Mas maganda pa, kahit papaano peaceful ang alis ko. Lolo, magtiwala ka sa akin. AMM, naniniwala ako sa iyo. Tatay, Tulungan niyo akong tumayo. CJ Lolo, dahan-dahan. Ho, dahan-dahan. Oy, Tatay, hindi ka panipaniwala, nakakalakad ka na. hindi mo masasabi, itong si Sanki. Ang galing talaga. Tatay AMM, sabi ni Sanki, kailangan mo pa ng gamot. Para gumaling, dahan-dahan mong inumin. Anong dahan-dahan, dahan-dahan sa mga nakaraang taon? Kunti na lang ang hindi nainom ni tatay. May basketball na pure black pala. Lolo, ito ang innovative version ko, extend leg and stair pill. Dahan-dahan mong inumin. Tatay, dahan-dahan. Nanay, ilang araw na lang yung cooking competition. Si tatay doon. Mailan. Noon pa ayoko sa inyong dalawa, ngayon ito na. Yang gunayan, walang kwenta. Tatay, hindi ko rin inakala, naglakas loob siyang lokohin ako. Kapag nalaman ko ang totoo, kung talagang nagloko siya, huwag kang mag-alala, walang makukuha sa akin. Ang importante ngayon, ang reputasyon ng Jiayang. Matanda na ako. Ang shares ng Jiayang. Ibinigay ko na sa iyo at kay Jingchen. Kung mananalo si Kinyan sa competition. Hindi ako tutol kung siya ang mamumuno. Eksklusibong recipe. Gasengan cooking competition. Kung hindi ka babalik, hindi kita patatawarin. Mises, hui. Gut song. Anong gutsong? Honey, bilisan mo, mag-book ka ng ticket pabalik ng bansa.
Huwag kang magpahalata ha. Ang ika-negatibo, 12 na paligsahan ng mga kusinero ay gaganapin sa Giants. May 6 na kalahok sa paligsahan at ang kampiyon ay hindi lamang magkakaroon ng titulong kusinero, kundi makakakuha rin ng milyong pabuya. Sino kaya ang magwawagi? Bukod pa rito, inanyayahan namin ang 3 hurado. Ang una ay ang kampiyon ng ika-negatibo, 8 paligsahan ng mga kusinero. Liu Yun. Ayos. Naku, si Liu Yun pala, naririnig ka o. Na nagkasira siya ng kamay para lang iligtas ang isang bata. Simula noon, hindi na siya nagluto. Sayang talaga, kung hindi, siguradong sasali siya sa paligsahan ng mga kusinero. Ang pangalawa ay ang kilalang food critic mula sa ibang bansa. Si MS. Fai Una. Naku, kilala ko siya. Marami siyang fans sa buong mundo. Napakastrikto at masungit ng kanyang mga review. Hindi ba 3 ang hurado, nasaan ang isa? Nga, nasaan ang pangatlo? Siya ang kampiyon mula una. Hanggang ika-5 paligsahan. Si Ge Huavenhong. Sila po. Naku, sige Huavenhong pala. 5 bises siyang nagkampiyon. Siya ang nagtatag ng Giants. Hindi ko inakala. Nahurado rin siya ngayon. Dagdag pa, ang anak niya ay kasali rin sa paligsahan. Baka may magsismis mamaya. Hindi mo naintindihan. Ang pangalang Huawenhong pa lang ay kilala na sa buong mundo ng pagkain. Kilala siya. Sa kanyang integridad, bukod pa rito, inanyayahan namin ang 20 ordinaryong manonood para bumoto. Upang maging patas, makatarungan at transparent ang paligsahan. Ngayon, pasok na ang 6 na kalahok. Isang milyon. Kilala ka o si Huamay lang. Siya ang nagpaunlad ng Giants. Napakagaling niyang magluto. Sunod si Lukinyan. Par, siya ang magmamana ng Giants. Yung nasa likod na si Luke, kasali rin siya noong nakaraang paligsahan. Oo, naging second place siya. 0.1 puntos na lang, kampiyon na sana siya. Nandito rin pala si Saulo. Pareho sila ng puntos ni Luke noong nakaraan. Second place rin. Si Linghe, hindi ko kilala. At saka yung huli, ano ang gabi pangalan niya, Tangzangki. Hindi ko kilala. Ang ganda nung Tangzangki. Ang paganda lang yan, wala namang kwenta. Yung Linga at Juyu. Narinig mo na ba sila? Baka Dark Horse yan, hindi ko pa sila kilala dati. Pinsan ka o. Nandito ka na rin, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Negosyo sa abroad, kailangan kong personal na asikasuhin. Hindi tulad mo. Abala ang tatay mo. Ang kompetisyon ay nahahati sa 3 round, pinagsama-samang puntos. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. Unang round ay paggupit, 20 minuto ang limitasyon. Simula na ang kompetisyon. Meron pang kompetisyon sa paggupit. Ano ba ang pinipili mo? Hoy! Ikaw na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na talo ka sa akin. Tara, upo tayo at manood. Hindi mo ba sinabi na andito rin yung pangit mong asawa? Nazana? Nandyan. Zan? Yung pinaka-importante. Mukha niya. Anong pangit na asawa? Siya si Tangzangki, asawa ko. Ang galing nung Tangzangki. Tignan Montag yung galaf niya. Pakitang ka lang, tignan Montag yung Huamailan. Napuputol ng tofu sa kamay. Naku, zilinge, nakukiti. Ang ganda ng ukit niya sa labanos, pang buhay. Naku, habang lumilipad yung isda, naalis niya ang kaliskis. Si Tangzangki, naghiwa lang ng isda. Medyo hilaw pa ang kanyang paraan. Pero si Lukenguan, parang may di pangkaraniwang kakayahan. O my gosh, ang galing niya. 5 minuto na lang. Tangzangki, ang kompetisyon ay sa paggupit. Ang kapal naman ng hiniwa mong isda. Wala naman kasing kapal ng mukha mo. Sanki, halata naman sa lahat. Sumali ka lang para pampaganda. Bakit pa? Kung matatanggal ka sa unang round, ikakahiya mo ang pamilya ko. Eh ano naman ang pakialam mo?
Sanki, minsan kailangan mong tanggapin ang kapalaran. Ang mga bagay na hindi mo makukuha, hindi mo talaga makukuha. Halimbawa, ang pagmamahal ni Jingchen. Ako lang ang nasa puso niya, at ikaw. Ang tanging makakakuha ng diborsyo. Tagapag-ugnay, gusto kong magreklamo. Tang Sanki, ano ang gusto mong ireklamo? Ireklamo ko siya dahil ginugulo niya ako. Nagsasalita ng pabulong sa tenga ko. At nagdudulot ng panginginig ng kamay ko. Tang Sanki. Konntest an den Luken gehören. Pakiusap huwag nang guluhin ang isa't isa ng paulit-ulit. Ang Tang Sanki na ito, medyo kawili-wili. Mukhang hindi siya basta-basta napapahiya, ngunit ang kanyang kasanayan sa paghiwa. Noong una, naisip kong ipasa ang Jiayang kay Lukinyan. Tama ba talaga yon? Countdown na 5 segundo. 5, 4, 3, 2. Tang Sanki, laging may sorpresa kang dala. Patunay ang kompetisyong ito ng MasterChef, di ba? Tapos na ang oras ng paligsahan, pakitaan na ng inyong mga likha. Ang tofu na ito ay napakapino ang pagkakahiwa at hindi pa napuputol. Parang isang puting bulaklak, talagang maganda. Ang patatas at tofu na ito, sa round na ito, siguradong pasado ang nanay natin. Naku Lingsu, magaling din ang pinsan mo. Ang labanos na hiniwa ni Linghe ay napaka-perpekto. Ngunit halos pareho lang sila ni Zhao Yu. Pambata lang iyan, hindi kasing galing ni Kinyan. Ang nipis ng hiwa ng isdang ito, mas manipis pa kaysa sa sashimi. Nakinain ka USA 7-star restaurant. Ang huli ay si Tang Sanki. Sanki, ang makapal na hiwa ng isda mo, hindi maganda ang lasa nito. Ang labanan dito ay kasanayan sa paghiwa, hindi lasa. Bakit ka nagyayabang? Pakibigay na ang inyong mga marka. Sandali. Tang Sanki, hindi KBA Suzuko? Ang labanan dito ay kasanayan sa paghiwa, ngunit hindi ko pa ipinapakita ang aking kasanayan. Hindi ba ito ang iyong likha? Siyempre, hindi. Ito ang tunay. Paano mangyayari iyon? Himala, tunay na himala. Magaling. Paano ito nangyari? Ang isdang walang katawan ay buhay pa. Ang isdang ito, sa mga kwento ko lang narinig, dahil sa napakabilis na paghiwa. Hindi pa naramdaman ng isda ang kanyang kamatayan, at ang kanyang mga kalamnan, ay nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang teknik na ito, 40 taon na ang nakalipas, may isang dalubhasa. Ang nagpakita nito, ngunit ang kanyang isda ay namatay din pagkalipas ng 1 minuto. Ngunit ang isda ni Sanki, tingnan mo, nabuhay ng 3 minuto. Naglalanggoy pa rin. Himala talaga, isang himala. May mas mataas pa sa bundok. Mukhang sa susunod na taon na lang ako babalik. Magbigay ng puntos. Unang round, alisin ang pinakamataas na puntos. Wameilan 9 puntos, Luke 8 puntos. Souyu 7 puntos, Lingel 8.5 puntos. Luken gehören 9 puntos. Tang Sanki. Tang Sanki 10 puntos. Kamusta ate? Hindi masama ang hipag mo, di ba? Ang yabang mo, pangalawang round, sabaw, 1 oras lang. Simula na ang kompetisyon. Sabaw, parang binigay lang sa Giants ang puntos. Ang sabaw ni Lukinyan ay walang kapantay. Si Luke at Zhao Yu noong nakaraang kompetisyon sa sabaw, ay nakakuha ng pinakamataas na puntos. Hindi lang natin alam kung paano ang iba. Tol, nakita mo ba, ito ba talaga ay kompetisyon ng Cooking God? Mukhang beauty pageant ito. Tingnan mo ang tingin ni Luke niyan. Parang gusto kanyang kainin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ni hindi kami nagyakapan. Hindi pwede yun. Si Luke niyan, noong nagka-cancer. Tinalikuran ka para magpagamot sa ibang bansa, tapos bumalik para hanapin ka. Ni hindi kayo nagyakapan. Ang mga bagay sa hinaharap. Sino ang makakapagsabi, Sanki, gagawa ka ng sorpresa? Tang Sanki, pinadala ko sa iyo. Kaunting gas lang, gusto kong makita. Kung paano mo lalampasan ang pangalawang round. Sige, ikaw na naman, hiwa, itong maliit na problema lang. Gusto mo akong talunin? Oi tol, walang apoy ang stove ni Sanki. Oy Sanki, baka gusto mo dito. Okay lang, maliit na bagay, gusto mong agawin ang 1 milyon ko, panaginip.
Langit, lupa, metal, tubig, apoy, sama-sama sa akin. Utos, sunog, pumunta. Ang pagkain ko, kahit na ordinaryong tao. Kahit yung mga matatanda sa lingsyan, nagnakaw at ng agaw. Gusto nilang tikman. Isang sabaw lang. Huwag mong isiping madali ang paggawa ng sabaw. Pero sa totoo lang, ang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap sa kawali, at ang apoy, at ang tagal, ay napakahalaga. Masarap ang sabaw ng dacia, pero palagi kong naisip. Wala pa akong natitikman na sabaw na talagang napakasarap. Fai una. Bakan gayon Montag na matitikman. 5 Minuto na lang. Pao ang bango. Sabaw ng buto-buto ito. May sabaw ng matandang pato at sabaw ng kalapati. Sabaw ng itim na manok at sabaw ng palikpik ng pating. Hoy, anong sabaw ng isda ito? Mukhang mahilig siya sa isda. Bakit iba ang lasa ng sabaw ng kalapati mo? Matamis at mabango, sakto lang, subukan mong tikman ng dahan-dahan. May konting tamis pa. Kaya pala. Tikman Montag. Ako muna ang titikim. Ang teknik mo, sa susunod na taon ka na lang bumalik. Kulang sa apoy, kulang din sa basics. Subukan natin ito. Mas mainam kung marami kang inumin nitong sabaw. Pinaghalo-halo ang mga sangkap dito para maging sabaw. Pampalakas ng katawan ito, isang mangkok lang dagdag 10 taon sa buhay mo. Pa akong bumalik sa edad na 18. Grabe ang sarap. Hindi KOPA, tunatitikman dati. Ang saya-saya ni Papa. Ganon ba kaganda? Okay, Montag na sa akin. Tikman ka. Wala na, ubos na. May mas magaling pa sa magaling. Luke Juyu. Mukhang kailangan pa nating sumali sa susunod na cooking competition. Ano nangyari, Tu? Dati hindi masarap magluto si Tangsanki. Bakit ngayon ang sarap ng sabaw niya? Hindi mo mapigilang hindi umulit. Uy, okay, Montag naman sa akin. Tingnan ka unga. Wala na. Ginong huwavnong. Ganon ba kaganda talaga? Hindi masarap, hindi talaga masarap. Aray. Ang sabaw ni Sanki, ang sarap, nag-agawan sila. Hindi ito possible. Mukhang matatalo ang kapatid ko. Hindi naman nakakahiya matalo, mga eksperto sila. May pag-asa pa ang kapatid mo, baguhan lang naman siya. Mangyaring ibigay ng mga hurado ang kanilang mga marka. Sa ikalawang round, tanggalin ang pinakamataas at pinakamababang marka. Wamela 8.5 puntos. Luke 0.5 puntos. Souyu 0 puntos. Lingel 6.5 puntos. Lukengüan 9 puntos. Tangsanki. Tansanki 10 puntos. Naku, wala pang isang kalahok ang nakakakuha ng perfect score mula sa tatlong hurado. Tangsanki, gumawa ka ng himala. Ngayon ay darating na tayo sa ikatlong round. Sandali, host. Ano ba? KOY magwi withdraw. Dati akala ko konti na lang ang pagitan. Pero sa laban ngayon, alam ko na. Kailangan ko pang magsanay. Ang pangarap ninyo ba ay manalo ng kampyonato o gumawa ng mas maraming pagkain na nagugustuhan ng mga tao? Tama ka. Matagal ko nang kilala si Luke. Palihim kaming nagkukumpara. Palagi kong iniisip na dito lang sa Chef God competition. Malalaman kung sino ang mas magaling, pero ngayon, Zhao Yu, mali tayong lahat. Hindi ko inakala na si Sanki ay may ganitong pag-unawa.
Mukhang hindi ko na kailangang sumali sa paligsahan na ito. Tama ka. Sa paligsahan na ito, magwi-withdraw din ako. Nanay. SA Toto lang. Sa paligsahan na ito, una kong nais na makuha ang titulo ng Chef God at pasayahin ang aking ama, pero ngayon, hindi na ito kailangan. Sa murang edad ay naunawaan mo ang mga ito. Nilibot ko ang maraming bansa para hanapin ang pinakamasarap na pagkain, pero hindi ko napansin ang tunay na kahulugan ng pagkain. Ang ginawa ni Milan ay hindi tama, pero tama rin. Ang paligsahan na ito, Ay ipasa na lang natin sa mga kabataan. ang tagapagmana ng Giayang Pavilion, mukhang kailangan ko pa ng masusing pag-isip. 3 kalahok, sigurado ba kayong magwi-withdraw? Sigurado, Kinumpirma ng organizers, pinayagan ang 3 kalahok na mag-withdraw. Kaya ninyo yan. Binigyan ko kayo ng payo, tapos gusto ninyong mas mag-effort pa ako. Kung sobrang mantika ang pagkain, talo na tayo sa paligsahan. Ngayon ay darating na tayo sa pinakakaabang-abang na huling round. Malayang pagpapakita, ang bawat kalahok ay maaring maghanda ng kanilang pinakamahusay na putahe, ang kanilang specialty. Tangzangki, hindi ako matatalo. Subukan ninyo. Mga sangkap ay malaya, 30 minuto ang limitasyon. Simula na. Alaynan. Noong nakaraang buhay, hindi ko ito natikman. Hindi ako naniniwala ngayon. Ay hindi ko pa rin ito matitikman. pahiram ng asin. Kunin mo na lang. Tangzangki, kahit gaano ka katalino. Hindi mo maisip na si Linghe ay kakampi ko. Kapag ginamit mo ang asin, wala nang takas ang mga hurado at manonood. Lahat sila mag-food poisoning. Ngayon, sisirain ko ang pangalan mo. Mukhang matagal pa to. Gawa na lang ako ng sinangag. Zinanggek? Hindi naman siguro to ang gagamitin niya sa paligsahan. Tiyak natalo yan. Hindi ko rin maintindihan, ano ba talaga ang balak niya? May dahilan yang batang yan. Hoy, pare, itong Zizangki. Sinangag at inihaw na isda lang ang ginawa. Pangkaraniwan lang yan. Madalas nating makakain. Baka natakot na siya. Essay final round? Jingchen, kung natatakot siya. Mas mabuting umatras na lang siya kanina, para hindi masyadong nakakahiya ang pagkatalo. Sa tingin ko, gutom lang siya. Gutom? Grabe, sumali sa paligsahan tapos kinain lang niya. Isang mangkok ng sinangag, ang sarap tingnan. Ang sarap niyang kumain, bigyan mo rin ako, Lolo. Hua, ano ang nangyari sa iyo? Tatay, anong nangyari sa'yo? Tikman Montag nga ito. Isang mangkok ng sinangag, napakasara. Wala nang pagtatalo pa. Ito ang tunay na pagkaing hinahanap ko. Mga simpleng sangkap, pero napakasarap sa panlasa. Kain na kayo, kain na. Pagkatapos kumain, si Tangsangki ay ikukulong para imbestigahan. 10 puntos, lahat 10 puntos. Actually, para sa akin lang tong sinangag. Ang entry ko ay itong inihaw na isda. Inihaw na isda? Hala! Naku, nakatingin yung isda sa akin. Zaklolo. Ito ba talaga ang inihaw na isda na makikita sa mundo? Hay, bigyan nes nanane ko. Hui, Piano nangyari tu? Bigyan niyo ako ng konti.
Ang hirap kumain ng inihaw na isda. Gusto ko yan. Pagkatapos ng paligsahan, dadalhin kita. Hindi naman pareho ang lasa. Hoi, Fai Una. May IBA Pang entries. Oo, oo. Halika na, halika na. Hindi mapait, malinamnam ang sabaw. Maganda, maganda. Para sa batas, makatarungan, at bukas na paligsahan, ang huling putahe. Mga kaibigan sa madla, umakyat kayo at tikman. Tatlong hurado, ngayong araw ang titulo ng hari ng pagluluto. Kanino kaya ito mapupunta? Pakibigay ang isang pangalan. Tangsanki, bagamat gusto nila lahat. Ang iyong niluto, huwag ka munang masyadong masaya. Anong mata ng aso ang nakakita sa akin na masaya? Pareho kong mata. Pareho mong mata ng aso ang nakakita sa akin. Ang Grand Champion ng hari ng pagluluto ay malapit ng ihayag. Mga guro, pakitaan ng plaka. Nakazulat na. Ang Grand Champion ng hari ng pagluluto ngayong araw ay Ako na ba ang nanalo? Sige, yan ang iyong karangalan. paano ito nangyari. Ang sangkap niya ay napakasimple. Paano naging ganito kasimple ang pamantayan para sa hari ng pagluluto? Kadalasan, ang pinakasimpleng sangkap ang may pinakamasarap na lasa. Kinger, sa puntong ito. Hindi mo kasing galing si Sanki. Lukengyan, may daya. Lukin yan ang pinakamagaling. Lukengyan. Tangsanki. Binabati kita, Tangsanki, sa pagkapanalo mo. Sa ika-negatibo, 12 paligsahan. Gu, umakyat ka para sa pagbibigay ng premyo. Talagang mayaman, tingnan mo. Ang ginto na parang money god, ang ganda. Yaman na yaman. Heto, para sa'yo. Yaman na. Tangang bata, ang sinturon na iyan ay nagkakahalaga ng milyon. Talaga? Hari ng pagluluto. Ayos ka lang, Bea? May lason ang pagkain. Tangsanki, ikaw ang naglason. Ako. Sanki, Baka may mali kang nailagay. Ayos ka, Tangsanki, lahat sila. Ay nalason sa iyong pagkain, at ikaw ay nag-ipon pa ng pera. Naniniwala akong mabuti kang tao. Hawakan mo muna ito para sa akin. Hindi maaaring may problema ang aking pagkain. Pero lahat sila ay nalason matapos kumain ng iyong pagkain. ate, tawagin mo ang 120, dalhin nila ang mga instrumento. Para suriin ang sangkap at tawagin si Fang Yuan. Siege. Yingchen. Mukhang malala ito. Kailangan itong ilabas sa publiko. Sino ka? Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Jinchen. Hindi pa tayo nagkikita. Ako si Lin Su. Ang saya-saya naman. Ikaw pala si Luking yan. Ang kabit. Ano ang sinasabi mo? Ako. Wala akong sinasabi. Tangsanki, aminin Montag na. Ano ba talaga ang ibinigay mo sa kanila? Ako si Tangsanki, malinis ang konsensya ko. Hindi ko akalain,
para manalo sa paliksahang ito. Gagamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na paan. Alam ko na, dahil dito. Kaya ka nanalo. Di iba? Ikaw at ang kapatid mong si Lingsu, nagtulungan kayong siraan ako. Akala mo ba tanga ako? Anong nangyayari? Di ko maintindihan. Ang mga sinasabi niya. Mukhang may malaking hindi pagkakaunawaan. Paano naging hindi pagkakaunawaan? Ang mga hurado at host, kinain nila ang luto mo. Kaya sila nalason. Tama siya, Jinchen. Hindi natin masasabi ang totoo sa bagay na ito. Hindi porket asawa mo si Sanki. Anong asawa? Gu, dinala mo pala ang asawa mo. Para sumay sa pagsahan. Ihahayag ko ito sa publiko. Sige, ihayag mo. Sanki, kailangan mong patunayan ang innocence mo. Kung hindi, mawawala ang premyo at ang gintong sinturon. Paano mawawala ang naipamigay na? Sinong nagsabing kinain lang nila ang luto ko? Nakita naming lahat. E di sasabihin ko, kinain din nila ang sa inyo. Nga, ang huling putahe, kinain ng mga hurado. Ang sa inyo. Hindi naman siguradong sa pagkain ni Sanki galing. Tangzanki, may ebidensya KBA? Ay, little clip. Bakit ngayon hindi ka nagkiklip? Jinchen, para siyang nandito para sa pera. Tumawag tayo ng pulis. Tama, ang daming sumasakit ang tiyan. Ebidensya lang ba ang gusto nyo? Meron ako. Talaga? May ebidensya ka? Cute na lalaki. Ang galing mo magpanggap. Ayan, dumating na ang ebidensya. Pakiusap, suriin ninyo ng mabuti ang aming mga sangkap. At saka, huwag muna silang dalhin. Kung maghihintay pa tayo, may mamamatay. Huwag magmadali, Gu Jingshen. Ihanda mo para sa akin ang ilang mangkok ng tubig. Sanki, hanggang kailan ka pa magiging misteryoso? Hanggang kailan? Langit at lupa, lahat ay nagmula sa akin. Ang 4 na direksyon ay sumusunod sa akin. Gu Jingshen, painumin mo na sila. Jinchen, hanggang kailan mo siya hahayaan? Na magulo? Kung hindi ko siya pinagkakatiwalaan, ikaw ba ang pagkakatiwalaan ko? Yinghin, ako. Ay hindi na masaya ngayon. Kung alam ko lang na si Luking yan ay nagdadahilan. Noong una, akala ko siya ay isang mahirap na lalaki at pumunta sa ibang bansa. Pero nalaman ko, Na si Gujin ay mayaman pala. at bigla na lang nagdahilan na may cancer siya at bumalik. Hindi ba kagayon? Parang ang tagal na ng huling atake ng cancer mo, di ba? Ako. Ay, hindi na ako sumasakit. Talagang hindi na. Ang galing, parang magik lang. Gumaling na ako. Sino ba talaga itong Tangzanki? At ang ganda pa ng pakiramdam ko. Imbestigahan ng mabuti, ano ba talaga ang nangyayari? Ang mandaya sa paligsahan ng pagluluto, paang naghahasik ng gulo sa harap ng hari. Gu, nakita namin, may lead at arsenic dito. Pagkainom nito, makakamdam sila pagkalipas ng kalahating oras. Tangzanki. Ito ang iyong lalagyan ng asin. Paano mo ito ipagtatanggol? Tangzanki, ang lupit Montag naman. Kahit ordinaryong tao ay sinaktan mo. Sino ang nagsabing akin ang lalagyan ng asin na ito? Ang lalagyan ng asin na ito ay nasa mesa ni Linghi. Hindi, paano nangyari iyon? May CCTV dito. Talagang nakita namin ito sa iyong mesa. Fang Yuan. I-check ang CCTV ng paligsahan sa Jiangxi. Kuya, puro paninirang puri ito. Puro paninirang puri. Ziga na. Jingchen, kapatid kayo siya. Hindi niya magagawa ito, at saka, wala namang makukuha sa kanya dito. Hintayin natin ang CCTV, doon natin malalaman. Yinghin, hindi pwedeng silinga. Talagang hindi pwede. Jingchen at Saka. Wala namang away Linga at Zanki. Hindi naman niya kailangang gawin ito, Milan. Mahal, okay ka lang? Gutsengan. Tapos na ang paligsahan, ngayon ka pa dumating. Naintindihan ko na. Si Lingsu ay anak ni Guzhengan. Sa labas, Gago ka. Gushengan, ang lakas ng loob mo ah. Milan, ikaw, nagsisinungaling ka. hindi ako nagsalita. Pero hindi alam ni Guzhengan. Nagalit si Lingsu sa kaya gusto niyang makuha ang buong. Kayamanan ng pamilya Gu kasama na ang Jayayang Pavilion. Kaya nagtulungan siya ni Lukingyan at Linghe para isangkot ang yuan niyang pavilion.
Hindi ako si Tang Sanki. Mahal, ikaf, Pekingan Montag muna ako. Anong paliwanag? Kapag nagsalita ka pa, tatapalan ko ang bibig mo. Naniniwala ka ba? Presidente Gu. Nakuha na ang CCTV, malinaw na nakikita kung sino ang gumawa. Presidente Gu, nakuha na ang CCTV, malinaw na nakikita kung sino ang gumawa. I play. Linge. Saya. Ngayon, anong masasabi mo pa? Paano ito nangyari? Paano nangyari? Paano nangyari na ang plano nilang iparatang sa akin? Ay naging sa iyo, hindi mo ba napansin? Na ang kinuha kong salt container ay sa iyo. Alarm Montag na pala. May sarili kang salt container, pero kinuha mo pa rin ang sa akin. Hindi ba't guilty ka? Gusto mong kunin ang pera ko. Yenwe, panaginip mo yan. Linghi, ikaw, ginawa mo ito. Hindi Montag dapat ginawa yun, kuya, kasi. Gusto ka o lang medjing cooking guard. Jingchen, maniwala ka sa akin, sa bagay na ito. Wala talaga akong kaalam-alam. Yingchen. Ikaw at si Lingchu, ang tagal na ninyong magkapatid. Baka na kamis understanding ako kay Zanki. Pero huwag ninyong sirain ang samahan ninyo. Looking yan, tapos na tayo, ang natitira. Kayo na ang kausapin ng pulis, dahan-dahan. Yingchen, ako. At ikaw, gaano katagal na kayo ni Looking yan? Kapatid kong mahal, kung ganun ka pala nagmamahal sa kanya. Sa iyong regalo, ako si Gu Jingchen. Ayaw ko ng basang tsinelas ng iba. Tara na. Hala, pera ko. Ngano? Hintayin niyo pera ko. Tara, pag-usapan natin to sa bahay. Lolo, tulungan Montag naman ako. Inyan, nagkamali ako sa'yo. Mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa Jiayangs. Tinanggal ka na. Looking yan, hindi kami tanga sa pamilya Gu. Paano nangyari, tu? Ang tagal kong nakunwari. Bakit biglang naayak? Niloko ako ng babae, niloko ako ng kaibigan. Ano pa bang totoo? Haha, tingnan mo, totoo ang ginto ko. At eto pa. Heto, totoo rin ang pera ko. Hahaha. Bakit ang saya-saya mo palagi? Hindi masaya rin si Mama. Nagawa niyang palabasin si Gusengan. Na walang dala. Sayang lang dati. Binigyan niya si Lingsu ng ilang milyon. Mayaman pala itong Lingsu. Lahat ba kayong babae masasaya? Hala! Gusto mo maging babae? Ako. Matagal ko nang gustong maging lalaki. Hintayin mo. Langit at lupa, 5 elemento, sa akin mapunta, utos ko. Pagpalit ng katawan. Aisan. Ang Sanki, ano nang ginawa mo? Naku, may laman pala. Tang Sanki, Aray, tigilan mo. Ano nang ingay? Matagal ko nang gustong subukan ang katawan ng lalaki. Sandali lang, 20 minuto lang, ano nang problema? wala ka bang hiya? Hala! Gu Jingchen, may. Maliit na tanong lang. Ano iyon? Kung sakali, sabihin natin kung sakali, nasa bundok ka at nagmamadali. Pero wala namang seer. Ngayon, may 2 bote ka sa tabi mo. Isang ganito kalaki na bote ng tubig at isa pang ganito kalaking bote ng energy drink. Alin ang pipiliin mo? Ikaw, Tang Sanki, babae ka. Alam mo ba ang sinasabi mo? Pero ngayon, lalaki ako.
Saan ka pupunta? Titignan ko kung may ruler sa bahay. Huwag kang maglakas loob. Ewan ko sa'yo. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Baka may sakit ako. Gusto mong malaman ang sukat. Subukan mo na lang. Hindi pwede yon. Bakit hindi pwede? Akala mo ba madali akong mainganyo ng ganda? Ano ba ang iniisip mo? Ay, ang sakit pala. Pangyuan, sana may importante kang sasabihin. Boss, may auction bukas. Pupunta ba tayo? Kailangan ng sagot ngayong gabi. Pumunta tayo. Bumili tayo ng regalo para sa iba. Kanina, natakot ba siya sa akin? Ang gastos ngayong gabi. Sagot ni Tang Sanki. Hoy Zanki, hindi ka ba natatako? Na malaman ng kapatid ko. Ayoko. Para sa isang lalaki, isusuko ko ang maraming options. Ang sarap ng buhay ng mayaman. Salamat at hindi ako niloko ng dalawang matanda. Tama ka. Dati, para sa isang lalaking pek ang identidad. Isinuko ko ang mga batang lalaki. Sayang, bulag ang mata ko. Bulag talaga. Okay lang, ngayon malinaw na. Hindi pa huli ang lahat. Sino ang nagsasabi ng pangalan ko? Bakit hindi pa siya bumalik? Baka nahihiya siyang makita ako. O baka naman gusto niya ako, nahihiya lang sabihin. Halika. Masadyahan mo ako sa likod. Hoy Tang Sanki. Kung mahal mo ako, bakit ako pa ang nag-initiate? Nahihiya ka pa? Halika, inom tayo. Inuman natin. 2. Inom. Dagdagan ang bayad. Lahat dagdagan ang bayad. 2 pang bote. Tang Sanki. Parang gusto na kita. Sarap. Dahan-dahan lang, walang makikipag-agawan sa'yo. Ano to? Hindi mo nakilala yung paborito mong crayfish dati? Hindi masarap. Tingnan mo, ituturo ko sa'yo kung paano balatan. Masarap.
Babalat ulit ako para sa'yo, tignan mong mabuti. Gu Jingchen. Ikaw. Hindi ka naman pala masama. Saan ba talaga nagkamali? Grabe, pinauwi ako ng walang dala. Sige na. Konti na lang pera natin. Pero may pagkakataon tayo bukas para bumawi. Bumawi. May auction NG Rostons Bukes. Kunti lang pera natin, makipagkilala tayo sa mga tao. Subukan natin ulit, baby. Nakuha na. Nakahanap na ako ng bihasa sa pagpili ng bato. May insider information ako. Ngayon sa venue. Number 300 at 69. 3 rose stones na may malaking sansa. Na makakuha ng Emperor Jade. Talaga? Mamaya, tutukan natin ang 3 numerong 300 at 69. Kunin natin yun. Saan ka ba talaga nagpunta kagabi? Antok na antok ka. Hindi ako makatulog. Mukhang nagdalawang isip siya kagabi. Paano niya sasagutin ang nararamdaman ko, ang pagmamahal niya sa akin? Hindi na ako dapat magpakaarte. Mukhang antok na antok, kagabi, hindi ka ba pumunta sa club? Paano mo nalaman nandoon ka rin? Guyingchen. Auction NG Rostons Ngayon. Hindi ko inakalang dating kayong dalawa. Kapag nanalo, ibigay kay Sanki bilang regalo. Dapat sa akin, Tang Sanki. Kasal anan Montag. Matagal na tayong magkaibigan. Kilala kita, hindi mo talaga naintindihan. Huwag mong isugal ang lahat para lang sa ilang bato. Asikasuhin mo sarili mo, alam ko, lugi ang kumpanya mo. Ngayong taon, Maligayang pagdating sa auction, ngayon ay magbibid tayo. Ng ilang rose stones, alam nyo na ang tungkol sa pagpili ng bato. Una nating ibibid ang 3 at 4 na jade. Relax lang, huwag mong ipahalata. Presyo ng simula, 1,000,000. Bato numero 3 zu 2 Millionen. yung bato na parang laki ng bola, nandyan lang para bilhin. Ano yun? Hay, teka. Ano? Parang may mali. Bilhin ang numero 4. Numero 4, sigurado ka. Kung tama ang hula ko, babayaran mo ba ako? Diretso ko na ibibigay sa'yo ang batong nabili mo. Naku, yaman na naman. Numero 4, 3 milyon. Numero 4. Paano naging ganun kalaki ang batong to? Paano makakakuha ng jade dito? Tama ka. Kung makakakuha ng jade ang numero 4. Bilyon-bilyon na ang halaga nito, impossible yun. Tang Sanki, magaling ka man sa pagluluto. Pero ito ay sugal sa bato, alam mo ba yan? Numero 4. Ang laki ng batong numero 4, parang bola. Kung tutong mayade. Paano naging 1,000,000 lang ang presyo? Sabi ko mayroon, kayong dalawa. 2 milyon para sa isang basag na bato. Kung gusto niyang mag-aksaya ng pera, hayaan mo siya. Wala naman tayong kinalaman dyan. Yingchen, magkaibigan tayo. Hindi kita lolokohin, halata namang. Binigyan mo siya ng 3 milyon para maglaro. Ano pa ang gusto mo? 4, 7, 9. 15. Yung mga numerong sinabi niya kanina. Lahat yon, 100,000,000. Nababaliw ka na ba? Kahit gaano kamahal, ibibigay ko kung gusto niya. Dapat may parte ako sa perang yan. Guyingchen. Malaking halaga ang 100,000,000, gagastusin mo sa mga basag na bato. Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan ka ng iba? Kakaiba, may sakit ba ako? Bakit kapag kasama si Gu Jingchen? Laging mabilis ang tibok ng puso ko. Haha, nahulog ka na ba sakin, babae? Ginonggu, sigurado po ba kayo? Ay swipe mo na. Baka nagugustuhan ko siya. Hindi naman siguro. Dati, kahit sinong babae, hindi ako nahulog. Ngayon, ganun lang kadali. Nahulog ako sa isang lalaki. Pero dati, binilhan niya ako ng lahat ng masarap na pagkain sa buong lungsod. Sa susunod, bibilhan pa kita ng mas maraming masarap. Dadalhin din kita sa paglilibot sa buong mundo. Paglilibot sa buong mundo? Naku po, baka mabusog ako ng sobra.
Kukunin natin ang Linchu 369. Ipakita natin sa kanila kung gaano kalaki ang kanilang lugi. Kukunin ko ang 369, 10 milyon. Ang presyo ni Jiling, baka hindi makuha ang 3 piraso ng batong ito. Dahil auction ito, mas mataas ang bid, mas makukuha. At kanina, gusto rin ni Jigu ang bato numero 9. E di dadagdagan ko ang pera. Bato numero 9, 3 milyon. 4 milyon. Malaki ang siyam. Kung mananalo, maraming bises ang balik, 5 milyon. Hindi ka marunong mag-bid, turuan kita, 6 milyon. Pito. 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon, 20 milyon. Guyingchen. Inapi Montag ako. Inaapi kita, susundan mo pa ba? Linchu, kunin na lang natin ang numero 3. Bato numero 3. 500,000 ang offer KO. May gustong makipag-agawan pa ba? Hindi rin mababa ang estado ni Linchu. Huwag na muna ang una. Bato numero 3, buksan na ngayon. At ang bato numero 4, buksan din, gusto kong makita. Kung makakakuha kayo ng Jedi sa batong kasing laki ng soccer ball. Ngayon na ba bubuksan? Buksan na, huwag kang mag-alala. Maliban sa mga pinili ko, wala nang iba. Jigu, sigurado ka bang bubuksan na ang bato ngayon? Makinig ka sa asawa ko, buksan na. Asawa? Hindi ba si Tang Sanki? Tinawag lang ng asawa, namumula na ang mukha. Sandali, tatawag ako para magbukas ng bato. Hindi na, ako na, hoy kamatis. Sabi mo gusto mo ang numero 3, di ba? Buksan na. Tangzangki, hindi Montag ba akalain napagpinupag Montag. Ay mabubuksan ang batong ito. Hindi ito possible, hindi ito mangyayari, ako mismo. Kamusta? Okay lang ba ang kamay mo? Okay lang, maliit na bagay, tingnan natin ang numero 4. Wow, Emperador na birding jet pala. At kasing laki pa ng soccer ball ang Emperador na birding jet. Paano ito nangyari? Hindi, impossible ito. Numero 6, buksan ang 6, 5 milyon. Hindi na pwedeng magbukas pa. Wala na tayong pera. Numero 6. Buksan na rin ang 7,915. Binayaran na natin ito. Alaynan. Naku, Ice Jet pala ito, ang hari ng mga jet. 3 pa, bilyon-bilyon ang halaga ng bawat isa. Gujingshen, hindi kita niloko, di ba? Sobrang laki ng kinita natin. Masaya ka ba't nagtagumpay ako? Hindi. Host, ipakete mo, dadalhin ko ito pauwi. Mr. Gu, pwedeng iresykle ito. Hindi na, dadalhin ko para laruan ng asawa ko. Gujingshen, gusto ko yung hinaluan mo last time, Xia Olong. Sige, alis na. Bakit? Bakit ganito, Mr. Ling at MS? Lu? 7 milyon ang 2 raw stones na binili ninyo. Credit card. Mr. Ling, Huwag na, ipanghihiram ko ang aking property. Babayaran kita. Linksu, wala ka na bang pera? Ikaw ang dahilan, walang kwenta. Sinaktan Montag ako? Ikaf. Ikaf. Halika. Ang ganda ba talaga ng batong ito? Anong bato? Ito ang magpapakain sa akin sa hinaharap, syempre maganda. Mas maganda ba ang batong ito o ako?
Ikaw ang maganda. Kahit sino sa message shop o sa Lingshan, hindi mo kasing ganda. Huwag na tayong maghiwalay, okay? Pwede ba akong magsuka sa sobrang daming inihaw na isda? Siguradong susuka ka. Naku, hindi pa ako nakakakain ng inihaw na isda. Sa susunod, siguradong susuka ka. Gujingshen, gago ka. Isda, inihaw na isda. Iitset, ibaba mo ako, gusto kong kumain ng isda. Lisa, Gujingshen.